Ito ang GMA Regional TV News. Balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Hinostage ang isang batang babae sa Marawi, Lanao del Sur. Sara, kumusta yung biktima? Rafi nasagip ang 6 na taong gulang na bata mula sa kamay ng kanyang hostage taker. Sa investigasyon ng pulisya, pinasok ng sospek ang bahay ng biktima sa barangay Sabala, Manao proper. Kumuha siya ng kutsilyo at saka hinostage ang bata. Nagkataong may nagja-jogging na pulis sa lugar. Kinausap niya ang sospek. Pero nang makitang nasugatan na ang bata sa pisngi at braso, doon na niya hinarang ang hawak na patalim at binaril ang sospek. Agad isinugod ang biktima at sospek sa ospital. Maayos na ang kondisyon ng bata habang idineklarang dead on arrival sa ospital ang lalaki. Wala pang pahayag ang mga kaanak na bata. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng sospek at kung ano ang motibo niya. Mahigit 5,000 empleyado ng Bacolod City LGU ang hindi nakakain sa kanilang Christmas party. Amoy panis raw kasi ang ipinamigay na pagkain sa party. Bumili na lang sila ng sariling pagkain. Sabi ng LGU, nakatanggap sila ng maraming reklamo tungkol sa pagkain at iniimbestigahan na ito. Ipinatawag na rin ang 2 caterer. Aabot daw sa mahigit 1 milyong piso ang inilaang pondo para sa pagkain. Iwas panis tips ng mga eksperto. Dapat malinis ang mga kamay at mga gamit sa pagluluto. Gumamit lang ng malinis na tubig at sariwang mga sangkap. Ihiwalay ang mga hilaw sa naluto na. Tiyaking naluto ng maigi ang pagkain at nasa ligtas na temperatura ang pagtataguan o paglalagyan ng mga ito. Formal nang sinampahan ng mga kaso ng Department of Justice si Charlie Atong Ang at 21 sa kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Sa kabilayan ng apela ng kampo ni Ang sa DOJ na huwag munang iakyat sa korte ang mga reklamo. Balitang hatid ni Ian Cruz. 3 lugar sa Laguna at Batangas may naitalang pagkawala ng mga sabongero. Kaya sa 3 regional trial courts na nakakasakop sa lugar na ito, naghain ng kaso ang Department of Justice noong Biyernes, December 19. 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention ang isinampa laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 21 pa para sa pagkawala ng 26 na sabongero. Oras na marafol ang mga kaso, may 10 araw ang mga hukom para desisyonan kung may sapat na batayan para kasuhan sina Ang bago maglabas ng warrant sa arrest. Non-bailable ang mga isinampang kaso. Nauna na naghain ng motion for reconsideration sa DOJ ang kampo ni Ang. Ayon sa abogado ni Ang, kailangang isumite ng DOJ ang kompletong file ng mga kaso sa korte. Sa DOJ raw sila naghain ng apela at hindi sa korte. Kung babaliwalain nila ng DOJ ang motion, ay dapat handa ang kagawaran sa mga posibleng kakarapin dahil dito. Pero sabi ng DOJ, pwede pa rin silang magsampa ng kaso habang nire-resolba ng DOJ ang kanilang motion for reconsideration. Bukod sa mga isinampang kaso sa Laguna at Batangas, may dinidinig ng mga kasong kidnapping with serious illegal detention sa Manila at San Pablo RTC, kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba pang balita, handa raw makipagtulungan si Executive Secretary at NOI Finance Secretary Ralph Recto sa investigasyon sa mga reklamong isinampa laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Iyan ang mga reklamong plunder, graft, malversation at grave misconduct kaugnay sa pagpapasauli noon ng Department of Finance ng 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. 60 billion pesos na ang naibalik sa National Treasury bago naharang ng mga petisyon sa Korte Suprema ang pag-remit ng natitirang pondo. Giit ni NOI Finance Secretary Recto, wala siyang kriminal na pananagutan, batay na rin sa opinyon ng ilang mahistrado ng Korte Suprema. Kumilos lang anya kasi siya in good faith, alinsunod sa utos ng Kongreso na ibalik sa kaban ng bayan ang hindi nagamit na pondo ng PhilHealth. Wala pang sagot sa GMA Integrated News si NOI PhilHealth President Emmanuel Ledesma na kabilang din sa mga sinampahan ng reklamo. Bukod sa mga biktima ng paputok, naka-alerto rin ang Department of Health ngayong holiday season
para sa mga kaso ng stroke at road crashes. Karaniwang dumarami raw kasi ang mga biktima niyan ngayong kabi-kabila ang mga handaan at inuman. Balita hatid ni Mark Salazar. Naka-code white na lahat ng government hospital sa buong bansa paghahanda sa mga isusugod sa ER dahil sa 3 malalaking banta sa kalusugan ngayong holidays. Ito palang unang week ng surveillance namin. 10 stroke, 15 acute coronary syndrome na ang naitala. Talagang tumataas ang stroke. Road crash injuries. Ayan, matraffic, nagmamadali, nakainom, distracted driving, sinasagot yung Christmas greeting habang nagmamaneho. And of course, the firework-related injuries. Sa Philippine Heart Center na main referral hospital ng mga inaatake sa puso at nai-stroke, nag-a-average na sa 45 to 60 patients ang isinusugod kada buwan. What is the link between the stroke and holiday heart syndrome? Holiday heart syndrome is a condition that is caused by overindulgence in alcohol, stress, sometimes dehydration, or irregular sleep patterns during the holidays, and this causes or triggers. Sabi nga nila, too much of anything is bad. Kaya ang paalala, huwag sosobra sa alat, sa tamis at taba. Dahil once a year lang ang Pasko, sinasabi nila, naku, di bali na yung bawal. Kakain sila ng lechon, kakain sila ng matatamis, kahit diabetic sila. Dahil may gamot naman, dahil meron namang pang-cholesterol nila. Famous last words yun kasi they end up in the emergency room. Actually, ang babata na rin yung mga na-stroke as young as 29. Panahon din ng asthma attacks. Katunayan sa National Kidney and Transplant Institute at Heart Center, difficulty in breathing ang isa sa malimit ngayong emergency case. See the highest number of asthma exacerbation visit in the emergency room actually is on January. So most probably because of the pollution or the firecracker effects. Isa rin sa pagtutuunan ng pansin sa Kapaskuhan ang mga kasong may kinalaman sa mental health tulad ng anxiety at depression. Bagay na hindi raw sa ER matutulungan. Sometimes they will come to you, masakit ng dibdib, nahihirap pa huminga, pero yung pala ang problema nila, mental health. They're lonely, their families are elsewhere. Kaya nga minention ko at ulitin ko, 1553, yan yung aming helpline ng National Center for Mental Health. Sa pinsala naman ng paputok at pailaw, kwitis pa rin, 5-star at boga ang pangunahing dahilan. At karamihan ng mga nasusugatan ay edad 10 hanggang 14. Pagdating sa nakababahalang numero ng road crash, 31% ang itinaas ng kaso ngayong taon kumpara nung isang taon. 71% sa mga kaso ay lasing sakay ng single na motor. Number 1 cause of death of children in the Philippines is road crash injury. Whether that's holiday or not, either a two-wheeler or pedestrian or in a vehicle. Muling paalala ng DOH, huwag makalimot sa gitna ng saya at kinang ng Pasko para ligtas at malusog ang salubong sa bagong taon. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa mga magbibigay ng aginaldo ngayong nalalapit na Pasko, may paalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa mga BSP authorized na bangko lang dapat magpapalit ng lumang pera para sa bago at malulutong na perang papel. Libre lang din daw yan. Hinihikayat din ng BSP ang publiko na gumamit ng e-wallet o online banking para sa mas ligtas at mas mabilis na pagpapadala ng aginaldo ngayong holiday season. Bisperas na ng Pasko bukas at may mga last-minute Christmas shopper pa na mga panregalo. Saan pa ba darayo ang mga gusto makatipid? Sa Divisoria sa Maynila. Balitang hatid ni James Agustin. Maaga sa Divisoria si Carlo kasama ang 3 taong gulang niyang anak na si Sam. Galing silang Pasay. Ngayon lang sila mamimili ng mga panregalo para sa 8 inaanak ni Carlo. Susulitin na rin daw nila ang punta sa Divisoria para maibili ng damit ang kanyang anak. Mahirap na po mamili mamaya, sir, kasi gawa na maraming tao this season. Ano ba mga hinahanap niyo po pala? Damit, tsaka laruan, sir. Alam mo naman yung mga gusto ng bata. Si Roseline ilang ampaw ang binili para sa Christmas party ng kanilang mga staff sa kanilang negosyo. Ramdam na raw niya ang Christmas rush dahil nangangalahati pa lang siya sa kanyang listahan ng mga reregaluhan. Kasi po mamaya siksikan na. Kaya inagahan na namin kasi
last minute na yung iba, may checklist ako kung chine-checkan ko yun pag okay, accomplished na, ganyan. So ngayon, nakakalahati na. Medyo madami-dami po kasing staff namin sa store. Mabenta ang mga laruan na 25 pesos hanggang 35 pesos ang kada isa. Mula sa mga laruang baril, kotse, billiards, kitchen set at board games. Mabili rin siya kasi pagdating ng pwede rin po siya pang regalo, pwede rin pang tinda sa pinapakyaw rin. Alin ang pinakamabenta? Ito mga pambabae, saka yung mga baril-barilan. Ang mga terno pambabae, 100 pesos hanggang 150 pesos. Ganyan din ang presyo ng mga pantulo. Sa panlalaki, 200 pesos sa mga t-shirt at sando. Mabibili naman ang terno pambata mula 180 pesos hanggang 500 pesos depende sa klase. Maganda, mabenta. Maraming taong pumupunta. Tapos nabenta yung mga terno, yung mga panjama, ginagamit nila sa mga panjama party nila. Sa yung mga duster, yung mga pambata, lahat nabenta talaga ngayon. Patok din sa mga mamimili ang mga panregalong towel set na 120 pesos. Mabibili naman ng sling bag mula 3 for 100 pesos yung maliliit hanggang 250 pesos kada peraso yung malalaki. Si Bella halos mapuno na ng mga pinamili ang daladala niyang malaking plastic. Dinayo raw niya talaga ang Divisoria. Medyo mura sir, marami mapagpilian. Ano ba mga hinahanap niyo? Yung mga pangregalo sa mga bata, mga anak na dalaga. Sige. Merry Christmas po. Happy New Year sir. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 araw bago magpasko, makibalita po tayo sa inaasahang hebigat na trapiko sa North Luzon Expressway o NLEX. Makakapanem natin si Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation, Robin Ignacio. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Good morning po at good morning din po sa ating mga taga-subaybay ng Balitang Hali. Opo, kumusta po ngayon ang daloy ng trapiko dyan po sa NLEX? Yes, sa ngayon po, starting around 11 a.m., unti-unti na naman pong dumadami yung ating mga kababayan bumabiyahe. Lalong-lalo na po itong panorte, meron na pong medyo pagbagal ng daloy ng traffic mula po dito sa may Valenzuela area up to Mecawayan area. Pero mabilis-bilis pa naman po yung takbuhan at wala naman po tayong insidente na nagkukos ng congestion. Anong oras po nyo inaasahang dadagsa pa yung mga motorista at anong mga areas yung usually nagkakaroon ng clogging ika nga dyan po sa NLEX? Opo, bagamat yun, marami na po tayong naobserbahan na bumiyahe na po nung Friday, Saturday at saka maging kahapon po. Pero inaasahan natin na itong unti-unting pagtaas ng daloy ng traffic natin ngayon ay tuloy-tuloy pa po ito hanggang mamayang hapon or early evening na po ito. At yun po, kadalasan na observe po natin na talaga ang pagsikip ng daloy ng traffic is dito po sa may pagkalagpas pa lang po ng Balintawak Toll Plaza. Tuloy-tuloy po yan hanggang Marilao area. Ganon din po yung ating pa-southbound. Mula pa po nung Friday, Saturday, tsaka nung kahapon, meron din po tayong volume talaga ng pa-southbound. So, before Bocaue Toll Plaza and right after Bocaue Toll Plaza, meron po tayong pagbagal ng daloy ng traffic po dyan hanggang dito sa may Valenzuela area. So, ang sanilang po nito talaga yung volume ng mga sasakyan. Mga ilan po yung in-increase mga ganitong panahon? Opo, tama po yun, sir. Ang volume lang po yung nagkukos ng pagbigat ng daloy ng traffic natin. At ang inaasahan nga po natin mula po December 19 hanggang January 5 ay maaring tumaas po ng 5% po mula po sa normal daily average po natin. Ang normal daily average po natin dito sa NLEX is 360,000 and then sa SCTEX ay 8,000 at another 20,000 naman po dito sa NLEX connector. Sa ngayon, wala naman pong construction na ginagawa sa kahabaan itong NLEX? Wala naman po sir. Mula po nung December 19, wala po tayong lane closures, wala na po tayong mga roadwork at tuloy-tuloy na open po lahat ang ating lanes hanggang January 5 na po ito. Para po sa ating mga kababayan, ano po yung mga dates na libre yung toll dyan po sa NLEX? Opo, yung nai-announce na naman na po namin, umpisa po ng 10 p.m. po ng December 24 hanggang 6 a.m. ng December 25. Ganun din po sa 10 p.m. po ng December 31 hanggang 6 a.m. po ng January 1 na po. North at southbound po ito? Yes po.
Actually, lahat po ng Metro Pacific Tollways Expressways at dito sa norte kasama po ang NLEX Connector, ang NLEX at saka ang Mesitex. May paalala po pa ba kayo sa mga motorista na daraan dyan po sa NLEX ngayong holiday rush? Nasa inyo po ang pagkakataon. Opo, yun pa rin po yung lagi natin paalala na kailangan po ay nakahanda yung ating mga magbibiyahe, mga kababayan po natin. At sa paghahanda po nila, sana po ma-check po nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. At ganun din po sana yung magdadrive. At yun po, sana may sapat na pahinga, nasa tamang kondisyon. At kung pwede din po mag-monitor po sana nung kasalukuyang traffic situation dito sa NLEX para kung maka-monitor po ng talagang sobrang sikip ng daloy ng traffic at kaya naman po mag-adjust nung oras ng kanilang pagbabiyahe ay mas mainam pong gawin na po siguro yun. Ito pong napapanood sa ating screen ngayon, FB Live po ng inyong social media page. Makikita rin po ito ng publiko kung gusto nilang makita yung kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan sa NLEX. Yes sir, tama po. Sa NLEX Corporation po, sa FB Live po natin, may select CCTVs po na makikita din po nila yung kasalukuyang sitwasyon ng traffic dito sa NLEX. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat po at magandang tanghali po. Yan po si Robin Ignacio, AVP for Traffic Operations ng NLEX. 15 milyong piso ang isinaoli ng contractor na si Sally Santos sa gobyerno. Inihati dito sa tanggapan ng Department of Justice gamit ang armored vehicles kahapon. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, bahagi ito ng partial restitution ni Santos at alinsunod sa kanilang napagkasunduan. Si Santos ang may-ari at manager ng Sims Construction Trading na sangkot sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Umamin dati si Santos sa pagdinig ng Senado na ipinahiram niya ang lisensya ng kumpanya sa ilang engineer ng DPWH pero hindi raw niya alam na gagamitin yon sa mga ghost project. Sa ibang balita, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na guilty sa 3 pulis na sangkot sa pagpatay sa nooy 17 taong gulang na estudyanteng si Kian de los Santos sa Caloocan. Sinintensyahan ng reclusion perpetua o pagkakakulong ng hanggang 40 taon ang mga pulis na sina Arnel Juarez, Jeremiah Pereda at Jerwin Cruz. Inutusan din sila magbayad ng 275,000 pesos bilang danyos sa pamilya de los Santos. Ayon sa SC, nakita ang lahat ng elemento ng murder sa kaso ni Kian. Gabi noong August 16, 2017, sa kasagsagan ng kampanya kontra iligal na droga, sinakta ng mga pulis si Kian na napagkamalang drug suspect. Wala ring habas na pinagbabaril ang biktima kahit nagmamakaawa na siyang pakawalan dahil ma-exam siya kinabukasan. Hindi rin lumusot ang depensa ni Juarez na ginagampanan lang niya ang kanyang tungkulin. Ayon sa Korte Suprema, hindi bahagi ang pagpatay sa pagtugon sa tungkulin bilang mga pulis. Hindi rin daw standard sa operasyon ang pagpatay sa isang minor de edad. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga akusado. Ay, nahulog! Nalunod silang dalawa. Nahulog sa umapaw na Pinakanuan River sa Ilagan, Isabela ang van driver na yan at 2 tumutulong sa kanya. Pinilit daw ng driver na tawirin ang Bacolod Overflow Bridge kahit may abiso ng huwag tumuloy dahil umapaw na ang ilog. Tumaob ang bangkang ginagamit ng 2 rescuer na tumutulong doon sa driver. Mabuti na lang na may isa pang bangka na sumaklolo sa van driver at 2 naunang rescuer kaya naiahon sila sa ilog. Umapaw noon ang Pinakanuan River dahil sa ulang dala ng hanging amihan at shear line. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa NAIA bago ang bisperas ng Pasko. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Rafi, mga kapuso, 2 araw bago magpasko, wala pong patid yung pagdating ng mga kababayan natin dito sa NAIA Terminal 3 kung saan tayo naroon ngayon. Sa arrival section, Rafi, kung sa aking likuran na medyo pumunta lang tayo dito dahil ayaw natin maabala yung mga kababayan natin. Karamihan mga OFW, Rafi, mga balik manggagawa na sinikap po makabalik ng bansa para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Marami pong eksena ng akapan, mga nagmamano at kahit po ilang araw na lang ay Pasko na, sabi ng pamunuan ng MIAAF, napakarami pa rin talaga ang mga dumarating dito sa 3 terminals ng NAIA, Terminal 1, 2 at 3 at kahapon nga, December 22, umabot ng
164,858 ang kabuang bilang ng mga pasaherong dumating at umalis sa tatlong terminals ng NAIA. Mataas daw po yan ng 3% o mahigit 3% kumpara sa parehong period noong nakaraang taon o parehong petsa noong 2024. At dito po sa labas ng NAIA, pagkatapos nga po syempre salubungin ng mga kababayan nila o mga mahal nila sa buhay ang kanila mga nagbabalik bayang OFW, sa labas naman po sa mga terminal base o sa mga arrival base, medyo mayroon ding queue ng mga sasakyan pero sistematiko naman ang pagpila ng mga sasakyan dyan. Hindi na ho ganun ka-traffic kumpara ng mga nakaraang araw, pero sabi po ng pamunuan ng MIA, maagang o mabuting planuhin din na mabuti ang inyong biyahe kahit nga po marami na po ang mga nakabalik na ng Pilipinas at syempre marami pa rin ang paalis. Doon naman po sa departure area na ating iikutan din maya-maya. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Rafi. Maraming salamat, JP Soriano. Habang abala ang marami ngayong holiday season, busy naman ang ilan sa panloloko. Kaya mag-ingat sa ilang holiday scams para wag maging biktima. Una sa listahan, mag-ingat sa mga pekeng tawag na nagpapakilalang taga-bangko o e-wallet o financial service company na nagsasabing kailangang i-verify ang inyong transaction. Tip para makaiwas dito, huwag ibigay ang inyong one-time password at iba pang personal na impormasyon. Ingat din sa mga nagpapadala ng links para i-claim raw ang inyong reward, refund o reactivation ng account. Kapag clinic niyo yung link, dinadala kayo sa fake website para manakaw ang inyong login details. Ang tip, think before you click, mga kapuso. Maging alisto rin sa mga bogus o peking online seller o buyer. Para makapag-scam ay nagsisend sila ng AI-generated screenshots ng payment nila. Ang tip, i-double check ang profile ng inyong katransaksyon. Maigi rin kung sa mga lehitimong website lang mamili. At may mga scammer din na nagpapanggap na kamag-anak o kaibigan, sabay hingi ng pera para daw sa emergency. Ang tip, i-verify muna maigi sa ibang paraan kung ang inyong kausap ay kamag-anak o kaibigan nyo bago magpadala ng pera. Sa iba pang balita, pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon ni Ramil Madriaga laban sa kanya. Si Madriaga na nakakulong ngayon sa kasong kidnapping ay nagpakilalang dating civilian intelligence agent ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Duterte. Sinabi rin ng kanyang abogado na 2 beses binisita ng bise si Madriaga sa detention facility. Reaksyon dito ng bise, wala siyang personal na relasyon o ibinigay na utos kay Madriaga. Hindi rin daw niya dinalaw sa kulungan si Madriaga at hindi nakausap kailanman. Sinabi rin ng bise na kuha sa mga public event na dinulah niya ang mga larawan na isinumite ni Madriaga kung saan makikitang magkasama sila. Hindi raw ito magpapatibay sa mga aligasyon ni Madriaga. Naroon daw si Madriaga bilang bahagi ng isang election campaign group. Ayon pa sa bise, puro akusasyon lang ang binitawan ni Madriaga at walang dokumento o corroboration na magpapatunay rito. Ginagawa lang daw ito ni Madriaga para matiyak ang kanyang paglaya at paraan niya pahinain ang posibilidad ng kandidatura ni Duterte sa pagkapangulo. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang mag-asawang senior citizen na nahulog sa bangin matapos mabangga ng pick-up ang kanilang motorsiklo sa Zamboanga City. Ayon sa pulisya, nagtamo ng matitinding pinsala sa katawan ang mag-asawa. Nagtamo rin na minor injuries ang pick-up driver at ang pasahero niyang menor de edad. Batay sa investigasyon, mabilis ang patakbo ng pick-up habang dumaraan sa pakurbang bahagi ng kalsada. Napunta ito sa lane ng kasalubong na motorsiklo at nakaladkad ng pick-up ang motorsiklo patungo sa bangin. Hawak na ng pulisya ang pick-up driver na mahaharap sa reklamong reckless driving resulting in double homicide. Wala siyang pahayag. Ready for the holidays na ang ilang Kapuso stars. Ibinahagi rin nila ang kanilang New Year's resolution at mga inaasahan sa 2026. Si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza, New Year's resolution ang pagbabawas ng screen time o paggamit ng gadgets para maging productive. Niregaluhan niya rin ang sarili niya ng treadmill for her running era. Si Jake Vargas naman looking forward sa nalalapit na kasal nila ni Ina de Belen. For Christmas, kasama niya mag-celebrate ang kanyang family.
Si Miss Universe Philippines 2023 at sparkle artist Michelle Marquesti makakasama rin ng family sa Pasko. Balak daw niyang mag-dress down and relax for the holidays. Looking forward na rin siya sa mga project niya sa 2026. #blessed and grateful si Apoy sa Dugo star Ashley Ortega dahil sa iba't ibang goals na kanyang na-achieve this 2025. Mas extra special pa nga ang holiday season for Ash dahil sa surprise birthday bash organized by her fans. Narito ang latest mga mare at pare. Feeling nagdiburaw ulit si Ashley Ortega sa inihandang birthday party para sa kanya ng kanyang fans. Sa December 26 pa ang birthday ni Ash. Pero mas maaga nila itong isinelebrate bago pa maging busy ang lahat ngayong holiday season. Emotional daw siya dahil sa time and effort na ibinigay ng kanyang fans to make her feel special. Talagang sinurprise nila ako and sobrang nostalgic ng feeling kasi yung last time na feeling ko first and last yung nag-party ako ng malaki was my debut. Turning 27 na si Ash at masasabi raw niya na one of the best years niya ang 2025 dahil marami raw siyang na-achieve. Ang ilan dyan, ibinahagi pa ni Ash sa Achievement Cake Trend kasama ang kanyang sparkle artist friends. This year, I am the CEO and founder of Sim. We sold 500 candles already. I got a condo investment. Wow! I won Best Actress again. Yay! Mayroon din siyang Metro Manila Film Festival movie, ang Shake, Rattle and Roll, Evil Origins, at upcoming Kapuso drama series na Apoy sa Dugo. Honestly, ang hirap i-let go na magto-27 na ako. I feel like I want to stay 26 forever because sobrang daming blessings na nangyari sa buhay ko and sobrang grabe yung pivotal moment sa life ko. I feel like 26 changed my life for the best. Looking forward na rin si Ash to celebrate Christmas at sa ibibigay na regalo ng boyfriend na si Mave Legaspi. Naku, hindi ko pa alam. Excited ako sa gift ni Mami but I don't know yet. Pero actually, natutuwa nga ako kasi last year, since syempre birthday ko after Christmas, dalawa talaga yung binibigay niya sa akin gift. Kasi sanay ako na isang gift lang binibigay sa akin ng tao, pang Christmas and pang birthday. Pero him, laging separate yung Christmas and birthday gift ko. Pero hindi ko pa alam. Nang tanungin naman ang kanyang birthday wish, sana matapos na po yung corruption. I couldn't ask for more kasi talagang this year sobrang daming blessings dami kong blessings na na-achieve and sana next year si Lord nang bahala kung ano mang blessing ang ibigay niya sa akin, ano mang birthday gift ibigay niya sa akin. I trust Him and wala na akong may hihiling pa kasi talagang sobrang best year ko tong 2025. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Holiday cheers ang hatid ng magbabarkada sa isang coffee shop sa Maynila. Ang kanila kasing reunion bonding naging caroling real quick. Naku, pwede bang makijoin? Kaso pa usak mo. For sure na hindi kasi sigaw ng patawad po. Literal na joy kasi ang hatid ng magbabarkadang yan to the world. Kwento ng uploader na si Japet Lapidario, reunion niya nilang magtotropa at bago magpunta sa coffee shop, legit na nangaroling talaga sila. Dagdag pa ni Japet, mga dating miyembro sila ng kanilang school chorale. Yun naman pala, kaya dalang-dala nila ang Christmas vibes. Ang video na yan may online aginaldo ng 1.3 million views. Trending! Ayun na nga ang duda ko. Gusto ko na sana Choir sila, kaso member paus sila. ako eh. Hintayin nyo mawala yung pagkapaos nito.